ng mga kabataang Pilipino, bakit hindi nyo man lang kinukundina ng diretso ang NPA? Yan, pakisagot po yan para makita ng taong bayan. Number 2, topic mo na yan. Let's allow Congressman to answer. Number 1 muna. Yung number 1, ito na lang, summarize ko. Ang sabi ni Chairman, bakit daw kayo nag-a-accuse sa kanya ng corruption? Sinabi niya kahapon na maliit lang ang budget nila and nag-IOS sila, wala daw proof daw kayo or anyone of corruption. Unfair Yes, daw. sir, mali-mali yung statement niya, mali-mali. Number 1, sige, para may nahon. Tapos yan naman Ang sinabi ni Congressman Raul Manuel sa plenaryo ng Kongreso kung saan hindi namin siya pwedeng mabanatan dahil meron siyang immunity doon. Maswerte tayo today, nandito siya, present, walang immunity dito, lahat ng sasabihin niya dito pwede siyang filean ng libel and kung meron siyang malicious intent. Number 1, ang sabi niyo sa NYC, sa harap ng Kongreso, hindi kami makapagsalita, massive corruption and mismanagement. Tanong ko, sir, para makita nila, ano pruweba niyo na merong nagbulsa ng kahit piso at sino yon? Pakisabi ko sino, sir. Ito, chance naman niya magsalita. Ano tayo, every time pag nagsasalita isa, wag pa interrupt yung next. Congressman Raul Manuel will talk naman about that. Thank you. Congressman Raul Manuel. Actually po, dun sa Kongreso para malinaw sa ating mga kababayan, yung ating mga government officials ay pwede mag-relay ng kanilang mga sentimento through the legislators or sponsors of their budget. Kaya yun po yung avenue, hindi po totoo na walang avenue yung ating mga government agencies para sumagot at magbigay ng kanilang mga sentimento. Maybe it's just that mahirap talagang sagutin o ipaliwanag yung mga nabanggit natin sa loob ng Kongreso. Yun naman po ay ayon sa mga findings ng ating Commission on Audit at yun lamang yung hinihinga natin ng paliwanag mula sa komisyon. Dapat hindi ito i-take personally ng ating mga government officials kasi kung government officials tayo, dapat handa tayong sagutin head-on yung mga issue na connected sa ating pagtatrabaho. Ito ay wala pong personalan dito. Dapat lamang ay kapag merong nakita na in line sa paggampan natin ng ating responsibilidad, kapag meron namang basis para sa ganitong mga katanungan, dapat lamang ay masagot ito ng kahit sino man. Ito naman, bago kayo sumagot, may chance naman kayo magtanong your side naman to him. Hindi, sir. May mali siyang sagot dun eh. Sabihin ko sa inyo. Ang galing kasi magsalita ni Congressman Raul Manuel, mag-expound. Ayan, I commend him for that ability in speaking. Ang tanong ko lang, sinabi mo sa plenaryo ng Kongreso that NYC is corrupt. Ang COA nga hindi sinasabing corrupt kami. Yun yung binabase mo according to COA. Sabihin ko sa iyo ngayon, Congressman, magkano yung kinurakot at sino ang nangurakot kahit piso? Pakibanggit. Kasi sasabihin mo, pwedeng sagutin. Hindi ka namin pwedeng sagutin doon sa pagsasalita mo na isang araw eh. Ngayon, sinabi mo, corrupt ang NYC. Pakisabi lang po sa Honorable Congressman Raul Manuel, magkano ang kinurakot at sino po ang nangurakot? Para alamin natin kung sino. Again po, for the record, hindi po totoo na walang platform para sumagot yung ating mga government officials. Again, kung handa po sila sumagot, dapat ay meron silang kayang ma-relay doon sa legislators na sila yung nagsusponsor ng budget ng bawat government agency. Also, again, public information po yan. Kahit sino po sa atin ay pwedeng i-search yan online, yung mga findings ng COA regarding the National Youth Commission. Tapos, ang punto natin dito, taon-taon hindi tayo nawawalan ng mga ganitong usapin kung paano ginagamit yung pondo ng bayan, lalo na doon sa isang agency na dapat ay nangunguna sa pagtaguyod ng interes ng mga kabataan. Sa panahon na, again, kanina naputol lang tayo kasi it was supposed to be my venue, like ngayon, para ipahayag yung salubin ng mga kabataan, pero mayroong nag-crash dito. Ang tanong kasi kanina, ano yung mga top na problema ng kabataan? Yun yung dapat na pinag-uusapan natin ngayon education, employment, social services. Kaso nga lang, edi dahil nga yung NYC hindi masagot yung mga paratang, edi naghahanap pa rin. Yung tanong ko pa pakisagot, sino po yung kurakot sa NYC? Kasi kahapon nandito ako, pwede ko kayong bulahin kahit anong gusto kong bola. Ngayon nandito siya, pwede siyang mambola rin kahit anong gusto niyang bola. Kaya pumunta ako dito. Tanungin ko personally. Sabi niya, sir, kurakot ng NYC. Tinatanong ko, sino po ang kurakot at magkano ang kinurakot? Pakisabi, ba't sasabihin niyo, pakicheck, public knowledge naman sa COA yan. Wala nga sinabi ang COA na kurakot ng NYC, wala nga kaming kahit disallowance o pinapabalik na pera eh. Huwag niyo sabihin ng COA ang COA. Kayo lang ang nagsabi na kurakot ng NYC. Ang tanong ko lang, diretsong-diretso para sa mga Pilipinong nandito, magkano po ang kinurakot, binulsa at kung sino po ang nagbulsa kahit piso? Pakisabi lang po, sir. Huwag lang kayong magsabi ng kahit anong about kung anong storya sa buhay. Pakisagot lang po yung tanong. Kayo ang nagsabi na kurakot kami. Ang tanong namin,
Magkano po ang kinurakot, magkano ang binulsa, at sino po ang nagbulsa sa NYC? Ito ba, follow up, may sinabi si Congressman na top 3 problems ng kabataan, education, social services, and unemployment attack. Pasalamat ka talaga, nandito si Boss Wilson na dinadivert sorry. issue eh. Kayo naman ho, ano naman sa tingin ninyo ang top 3 problema ng kabataan sa Pilipinas? Baka pwedeng yun naman ang... Ang kabataan Pilipino, maraming problema yan. Top 3 ho, top 3. Oh, ako, Para sa inyo. in my perspective, na alam ko hindi niya perspective yun, madaming problema ang kabataan Pilipino, teenage pregnancy, AIDS and everything, education, sa education sector. Lahat naman yan, merong departamentong nag-handle, nandiyan ang DOH, nandiyan ang DepEd and everything. Ang number 1 na problema ng kabataan Pilipino, sa aking palagay, ay yung nire-recruit ang kabataan Pilipino papunta sa NPA para pumatay ng pulis, ng sundalo na nagsasakripisyo lamang ng oras nila, malayo sa kanilang pamilya para may peace and order sa bansa. Mga kabataan na nire-recruit para labanan ng gobyerno, actually okay lang kung ikritisismo yung gobyerno. Okay lang kahit pag-resignin mo yung mga tao sa gobyerno. Walang problema doon ha. That is part of democracy. Pero pag merong mga kabataan umakyat sa bundok, nagbe-bear ng arms against the government, against our government troops, yun ang maling-mali. Narinig nyo na ba minsan, kahit minsan kinondena niya yung recruitment na yun ng kabataan papunta sa NPA? Narinig nyo na ba, as a government official, na nanumpa na ipagtatanggol niya ang konstitusyon ng Pilipinas at ang ating gobyerno, narinig nyo na ba siya na kinondena niya yung mga terorista ng NPA? Hindi pa! Sasabihin niya kanina, yung sa Masbate, lahat naman po ng may ginagawang masama kinokondena natin. Hindi niya dinidiretso yun sa NPA. Yun, number 3. Walang kaugnayan sa armed struggle yung bata na yon. Promising football player ng Pilipinas. Nasa Masbate, binaril sa ulo ng NPA. Ba't po hindi nyo kinokondena yung NPA? Huwag nyo sabihin, lahat naman ng kriminal kinokondena namin. Yung NPA lang po ang sinasabi namin. Bakit hindi nyo kinokondena ang NPA? Pinatay yung batang Pilipino. Sasagot si Congressman. Anong pangalan daw? Absalon. Ay, bago siya sumagot, on the way kayo dito, kasi hindi ko alam na on the way kayo, sinabi lang niya kanina na ang charter ng Kabataan Party List, ang constitution daw, bawal ang mag-advocate ng violence. Sige. Thank you for that. Nakaano na siya kanina. Sila naman. Yeah. Sige. Advocating for peace and order is not violence. Pag ikaw papatayin at pinatay mo siya, hindi ka violent. Pinagtanggol mo lang ang gobyerno, ang sarili mo, ang bansa natin. Thank you. Si Congressman naman magsasagot ngayon. Thank you. Ayan. Congressman Raul Mandal naman. Nasa batas po natin sa current laws ng Government of the Republic of the Philippines at ito din naman ay kinakatigan ng ating mga huwes na kung meron tayong gustong mapanagot sa kasong rebellion kasi mako-consider naman talagang mga rebelde yung mga nasa New People's Army di panagutin sila sa kasong rebellion, yun ay krimen, di ba? Kung pag-aaralan natin yung ating mga batas. So hindi po natin maintindihan kung bakit po dinidiin tayo sa ganung usapin kasi nandyan naman yung batas. Kung meron tayong gusto kasuhan ng rebellion, di kasuhan po natin ng rebellion. Rebellion ba yung pinatay mo yung batang Pilipino? Kasunod po, yung nangyari na yun, actually hindi nga yun pagbaril yun po ay death, no? Dahil sa paggamit ng isang bomba. So actually, ang dami pong facts kasi na binabanggit na Ang actually facts ay lang, hindi bakit totoo. ninyo kinokondena Tapos, yung NPA? meron tayong statement na nilabas doon na baka lang po hindi po nakarating o hindi nabasa ng ating NYC chairperson. So pag ilang strike na po ito in terms of facts, kaya we highly advise the NYC chairperson na maging maingat po sa kanyang mga salita at magbatay po sa kung ano lamang yung facts. NPA, alam nyo ba, ang NPA 50 years na sa Pilipinas, pumapatay ba sila? Di ba yes? Fact, that is a fact in the Philippines. Ang nire-recruit Because pa ng that is NPA, part of rebellion. Kaya ang dapat nire-recruit, sagutin na natin yung pagpatay sa roots ng batang armed Pilipino na conflict sa footballer, ating that bansa. is not part of rebellion. Sasabihin mo, nagre-rebelde ako sa Pilipinas, ikaw na football player na bata, papatayin ka It's so namin. sad na we have a government official who doesn't understand the reality of rebellion and armed conflict in our country. So That dapat is plain murder. Actually, dapat magpaturo po siya Ano sa ating rebellion? mga academicians, iba pa nating mga Ayan, mas may divert lang alam ni Raul tungkol Manuel, sa oh. rebellion. May tanong naman si Congressman kanina. Nakakahiya na ikaw ay kinatawan ng kabataan, yung pinatay na bata, ipagtatanggol mo pa yung nakapatay on the blanket of JR Rebellion. That is not murder. Ang tanong Kung naman, meron po siyang gustong mapanagot, pwede po yung kasuhan, wala pong pumipigil na kasuhan yung mga involved. sinasabi ko sa po, kaso na bakit hindi nyo yun. In fact, kinokondena? we called on an investigation sa issue na yon. ang sabi naman nila, they called for an investigation daw. Tapos ano rin? Tapos the result of the investigation, Honorable Congressman, na nanawag ng investigation. Sige, tama, ang ganda ng sinabi niya eh. They investigated pala, ngayon ko lang nalaman. What was the result po of your investigation regarding that? Call for Sobrang clouded na po ng pag-iisip nating NYC chairperson. Ang sabi po natin, we call on all involved nanawagan lang parties pala. Hindi conduct hindi an nag-follow up. investigation. Nanawagan lang pala. May tanong naman si Congressman kanina. Sabi niya, aside from being against violence sila,
What about daw the root causes kailangan daw i-address, sabi ni Congressman. Yun mga root causes ng mga socio-economic injustices daw na that caused this rebellion. Anong reaction daw ninyo? Very objectively, maraming problema ang bansa natin. Maraming problema ang kabataang Pilipino. Tinatry niyang i-balance yan sa buhay niya. Di ba? Mahirap kayo, may problema ka sa magulang, minsan may problema ka pa sa love life, may problema kayo sa pera, papasok ka sa paaralan, may problema ka pa sa mga teacher mo, maghahanap ka ng trabaho, bata ka pa, may problema ka sa paghahanap ng trabaho. Walang katapusan ang problema ng kabataang Pilipino. Ang tinatanong ko lang sa inyo, bakit hindi nyo kinokondena yung mga nagre-recruit sa kabataang Pilipino para pumatay ng pulis at sundalo, manunog ng cell sites, mag-extort sa mga kapwa Pilipino? Yun lang ang tanong ko. Kasi ano sasabihin mo? Hindi naman ako dito na-appoint bilang santo. Na-appoint ako bilang government official na dapat nagtutulungan tayo as government official. Lahat tayo sa gobyerno nagtutulungan para patatagin ang gobyerno, patatagin ang bansa. Ngayon, ang isasite mo dyan, ang daming problema ng mga Pilipino, mga kabataan. Ang NYC, hindi ma-handle. Paano namin i-handle? Mismong budget namin, pinipigil mo. Ilan ang SK? 400,000? Buong bansa, imamonitor namin, susupervise. Tapos yung budget namin, pipigilan mo? O paano nga namin magagawa yon? Harap ka sa plenaryo, sasabihin mo pa, kurakot kami, wala na kaming budget. Ang kotse namin, Suzuki APV. Mas maganda pa yung mga kotse ng mga SK. To give you a very objective manner. Nabanggit niya na yan kahapon. Nabanggit ko nga kahapon. Nabanggit ko yan kahapon, so allow me to respond Yes, ano, sa mga sinasabi. Kasi nga, ganun po ka-narrow yung pagtingin doon sa usapin nung, again, rebellion sa I commend conflict sa Congressman ating bansa. Manuel. He's an eloquent Nabanggit speaker. na po niya yan kahapon. Galing So siya magsalita at actually, mag-divert. ako nga dapat yung bigyan dito ng pagkakataon para makasagot. Ano? Pakisagot po, Kasi- sinong kurakot sa NYC? Sinong nagbulsa ng pera sa NYC? Magkano? Yun lang ang tanong. Actually Ayaw po, natin matapos. naglabas na ng, again, naglabas ng reports yung COA at NYC yung dapat sumagot doon. Actually, hindi Anong involved comment yung kasi? Hindi kabataan nga. party list. Dapat Nabasa mo nga sa involved. COA, sabi mo, magkano nga ang kinurakot ng sinong tao sa NYC? Sir, Tapos, hindi tayo madadaan Para hindi niya dito sa masagot. palakasan Hindi ng niya sagot. masagot. Hindi tayo madadaan dito sa sasabihan lang niya kami ng palakasan. kurakot, hindi niya masabi kung sinong nangurakot at magkano. Allow natin siya magsalita. Actually, NYC should investigate its ranks. Yun lang. Wala kang mga NYC kurakot involved doon sa doon. NYC, walang pera, walang budget. Ay, isa pa. Ang tanong ko nga, sinabi mo nga sa plenaryo, kurakot kami. Sir, pakisabi nga kung sino sa NYC ang nangurakot at magkano. May tanong si Congressman, will you investigate daw your own ranks based on the COA report? Sabi niya. We are already investigating it. Paulit-ulit na lang, taon-taon na lang, sinasabon nyo kami sa Kongreso. Pero ngayon, sinabi nyo sa plenaryo ng Kongreso, massive corruption in the NYC. Tanong ko lang, magkano po? Sino pong nagbulsa? Para alam ng taong bayan, sino sa NYC ang nagbulsa ng piso kahit ano? Yun yung Pakisagot. output ng kanilang investigation dapat. Bakit Tapos, hindi naman siya taon-taon nagsabi hindi na kurap nawawala ng ng NYC? usapin Wala ng pa naman NYC. pala siyang detalye. Ito pa. Sorry. May sinabi din kanina si Congressman before you came. Yes. Taon-taon hindi nawawala ng anomalya. Kaya yun yung problema natin dito eh. Taon-taon may nare-raise sa loob ng Kongreso kasi hindi nawawala ng anomalya yung ganong institusyon. And also, while gusto po nating magkaroon ng maayos na usapan dito, hindi Ayaw niya natin sagutin nakikita eh. may patutunguhan ito. Wala pa patutunguhan to kasi ayaw niya palakasan ng sagutin. boses yung ating magiging batayan dito. Sagutin niyo po, sino nangurakot sa NYC? Magkano? Sorry. Isa pang, sorry. Yun ang dapat nilang sagutin sa NBC. Ikaw daw dapat. Akala ko alam niya kasi dineklara niya sa plenaryo na kurakot kami. Ito SCOA, COA, issued. O magkano po, kung binasa niyo yung report ng COA, magkano at sino sa NYC? Hindi. Magkano Walang po? pinangalanan yung COA pero yun nga Walang yung dapat na pinangalanan ng gawin. COA? Yun yung dapat na gawin sa loob ng institusyon. So next topic naman, Hindi sorry. alam. Isa pang topic na diniscuss ni Congressman Raul Manuel na concern ng maraming tao, sobrang mahal na daw ang tuition fee sa mga pribadong kolehiyo, eskwelahan. Napapahala siya doon. Kayo ho sa NYC, do you agree also na it's a problem of the youth and their parents? Alam niyo, sabihin ko sa inyo personally, Tuition fee ha? maraming advokasya si Congressman Raul Manuel, ang Kabataan Party List, na i-join Legit. them. Legit. Hindi legit. Legit naman yung iba nila, yung karamihan. Ang sinasabi ko, madami siyang advokasya sa Kabataan Pilipino. We join him in pursuing that advocacy. So you can work together on Sana common sir, issues. we are in the common government. issues. We are both in the Philippine government. Ang sasabihin ko lang dyan, sir, issue ng edukasyon, nagmamahal yung tuition. Sino bang gusto magmahal ng tuition? Lahat tayo may pamangkin, may anak, mayroong apo na nag-aaral. Lahat tayo gusto mababa ang tuition. We join him in pursuing na sana hindi nagmamahal ang tuition. Ito sabihin ko sa iyo, sa napakaraming issue ni na Congressman Manuel, baka 80% ng issues nila, okay, we join them. Doon lang sa issue ng ano reaction yun? NPA 80%? recruitment, ang galit na galit kami. Yes. Ito, ano reaction ninyo na sinabi lang niya ngayon, 80% of your many issues, he admires and support you. At least it's a good common ground, di ba?
What do you think, ho? 80% daw, ho? Yeah, sana lang po mapatayan ito ng performance kasi nga kahit yung implementing rules Sana and mapatayan ng regulations budget. ng SK Hawak Empowerment na yung Law, budget namin eh. Paano kami hindi po niya tayo magpa-perform? pinapayagang magsalita. Ay, Wala sorry, pa tayong pagtutunguhan dito. Yes, yes. Kahit po yung implementing rules and regulations ng SK Empowerment Law na naisabatas po natin dahil sa pangunguna ng Kabataan Party List through Representative Sara Elago, hanggang ngayon po inaantay yung IRR Tapos na yung IRR. Tatlong buwan. Ang Hindi pa tagal rin po po naman ng nakita. ibang agency. Sorry po, napakabastos. Nagsasalita pa po Sorry, tayo. sorry. Hindi. Sorry, sorry. Kasi sinungaling nga kasi po yung sinasabi, oh. Sorry, allow natin siya. Kailangan pag nakita mong medyo Sorry, sinungaling po, sorry kasi po. tigilan mo na. Sorry, let's allow him muna. Sorry, Chairman. He had his Yes. platform yesterday tapos nag-gate crash po sorry, dito sorry, tapos hindi sorry. tayo hayaan magsalita. Ah, yes. Pa-continue na. Sige, salita ka Napakabastos lang, po. salita ka lang. Napakabastos. Alam mo, ang kabastusan dyan, Sorry. nakikita mo yung mga batang Pilipino na re-recruit na NPA, hindi ka nagsasalita against that. Yun ang pinakabastos na pwedeng gawin ng isang government official. Pinapatay nun yung mga tropa ng gobyerno, pinapabaya mo i-recruit sila, yun ang mandato mo bilang government official, hindi ka nagsasalita. Yun ang pinakamalaking anomalya at kabastusan sa gobyerno. Sorry, Chairman. Kanina ang issue na concern ni Congressman Raul Manuel, yung dapat red tagging na hindi naman Pare, hindi. Anong Ito, comment ka tingnan na? nyo kung sino dyan yung yung mga mukhang nagtitik-tik lang ha. Mga unfair. Ayan, sa mga gilid-gilid na hindi taga-media. Tingnan nyo kung sino. Tingnan nyo ha. ano yung mga Yung mga nagpipicture dyan sa sasakyan nyo, nagte-text ngayon kung sino-sino kayo dito. Ayan, tingin-tingin kayo sa likod nyo. Oh. Hindi taga Kamuning Bakery, hindi taga media. Ma-identify nyo kung sino dito yung may tanong lang. nagtitik-tik dito ngayon. ha? Sorry, may tanong lang si Congressman kanina at saka concern ng ibang tao. Sino? Ituro mo. There Sino? are Meron ba? socialist and Oh, yan o. progressive forces. Yung naka-ano po? Yung naka-shades? Asan po kayo? Kasi ganun po kapraning yung ating Hindi. si Chair. Pinipicture niya yung mga plate number ng mga sasakyan nyo Driver po kanina sa namin labas yan. eh. Oh, driver mo yun? Sir, natural lang po yun, pati kaya kami. sige. Pinipicture mo lahat ng sasakyan dyan sa tabi. Bakit pa sir? Oh, hindi ko alam na driver mo. Akala ko, nagtitik-tik Kasi po, lang. kasi ganun po Parang kapraning namin yung mag-isip staff yung na ating NYC nagpipicture ng mga chairperson. plate number nyo. Ito lang, Chairman. Ito naman kanina rin-raise the issue ni Congressman Raul Manuel. Do you agree na in our political democracy in the Philippines, we should allow the legal socialist Siyempre! it's parang wag i-blanket red tagging. What is your stand about it? Kasi, Ito, tagal-tagal ko na na-stand nito. Sinasabi ko, are you clear about it? kahit sinong magreklamo sa gobyerno, pag-resignin ng gobyerno, sabihin lahat ng problema sa Mga gobyerno, activism. pag-resignin ng presidente, mga opisyal ng gobyerno, walang mali doon. That is part of democracy. Kahit nga yung Akbayan, nagalit rin sa akin, Akbayan Youth, galit sila sa akin, pinagre-resign nila si Duterte, dati pinagre-resign ako, hindi namin sila kahit kailang kine-question kung mali lang yung argumento nila. Kasi hindi sila nagre-recruit papuntang NPA. Ang sinasabi ko lang, kung si Congressman Raul Manuel, ikokondina niya ang NPA, tutulungan niya yung mga magulang na nagre-reklamo na yung mga anak nila nire-recruit ng NPA, aba, baka gumawa pa kami ng commendation sa'yo, Congressman Manuel. Chairman, may tanong ako kasi Wait lang, I have to respond to that. Sige, bigyan natin siya ng chance. Yeah. Sinasabi po ng ating NYC Chair na bukas siya dun sa lahat ng mga grupo na nagsusulong din ng interes ng mga kabataan. Bukas sila sa iba't ibang ideya. Kaso, particularly, lalo na sa Kabataan Party List, actually yung ginagawa pong pagdidiin sa atin based on allegations na tayo ay linked sa mga rebel groups, yan po ay bahagi ng red tagging. At identify na po ng Manila Regional Trial Court kung ano yung red tagging. Binanggit din ano yung dangers ng red tagging kapag nilalump natin together yung mga aktivista, advocates, yung mga rebel groups sa ating bansa. Kaya po, we have witnessed no, na actually yung ganitong forum na actually kanina napakaganda ng daloy ay hina-hijack po ng ating NYC Chair as a platform for red tagging. Galing magsalita ni Raul Manuel. Anong comment ko daw sa Manila? Sabihin ko sa inyo, ako ang kaisa-isang NYC chairman na pinagre-resign ni Raul Manuel. Nung first term ko as NYC chairman, 2018 to 2019, nag-attain ng NYC ang ISO International Standard sa management. Tapos sasabihin niya, mismanage. Bumalik lang ako sa NYC as chairman, ngayon lang January. Ba't mo ako pagre-resignin? I am the only NYC chairman na naging member ng Kabataan Party List. Dati. Former, may comment Bakit kagalit sa akin? Ako nga lang kaisa-isang miyembro nyo na naging NYC chairman. may Because kaya kong makipag-debate Hindi ng halata, harapan hindi sa'yo. halata. Isa pa, bago kayo dumating, sabi din ni Congressman, maybe a possible reason daw kayo very enthusiastic sa politika. Sabi niya kasi lumabas sa social media na inaanak kayo ni Pangulo at saka ni Vice President. Wala akong kainan. Is that one of the reasons you are enthusiastic or more passionate in politics than other NYC chairman? Hindi, alam naman ni Raul Manuel yan. Oo. Hindi ako yung government official na dahil napansin na, teka, yung nag-a-appoint sa Malacanang, anti-NPA. Maging anti-NPA nga ako. Lahat ng lumalaban sa gobyerno, pati taga-Liberal Party, pati taga-saan, lahat kayo NPA. Hindi ako ganon. Alam niyo yan ni Raul Manuel, hindi ko nire-red tag.
May tanong lang, sorry. Are you against parang blanket red tagging? Are you against Oo it? naman. Yung parang lahat ng aktivista nagiging red tagging victim. Are you against it? Yung tanong kanina ni ano nung Lahat naman siguro tayo against that kasi ang bobo-bobo mo naman kung sinasabi mong kasama sila ng NPA tapos hindi naman talaga sila NPA, napaka-bobo ng ganong situation. So you agree Pero- na there's a distinction dapat? Oo naman, there's distinction always. Kami nga sinasabi namin, Yes. kahit anong laban mo sa gobyerno, okay lang. Wag lang violent. Karapatan natin lahat ng Pilipino yon. Pero, kung aakyat ka na sa bundok, namumundo ka na, may dala kang barel, nakakapatay ka na ng pulis at sundalo, hindi ka na naawa. Yung pulis at sundalo na yon, Ito naman. nag-training lamang, Thank you. iniiwan yung anak at pamilya sa probinsya nila para lang ma-deploy, magbantay para sa bansa, tapos pinapatay. Tapos kung lait-laitin nyo yung mga tropa ng gobyerno, akala mo, sasabihin, pasista sila. Mahihirap rin yung mga pulis at sundalo na yun eh. Salamat. Ginagawa lang ang trabaho sa bansa. Chairman, ito naman may isang tanong next dito. Ako insert po yes. na when we criticize abuses by our officials, yan po ay panlalait. Hindi po yan panlalait, yan po ay bahagi ng pagpapanagot natin. So, walang personal Kung meron- dito? Oo, walang personal. Trabaho Diba, lang. nung pandemya, yung kapulisan, ang daming abuso, ang daming illegal arrest. Pero- Hindi po yan panlalait. pero hindi kayo Yan against po ay sa mga- holding accountability, holding them accountable dun sa kanilang mga ginagawang paglabag sa karapatan ng ating mga kababayan. On another issue naman, may nagtanong Sa about peace statement talks. ni Congressman Raul Manuel, lahat naman tayo, mga Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo, minsan nagkakaroon ng pagkakasala, ng pagkakamali, okay lang yun. Ako hindi po Kailangan yun itama. basta-basta kapag Hindi. mismo karapatan na yung tao, yung Kung ganyan involved. ka, Example nga, si stricto President sa pulis at Duterte. sundalo, bakit yung sa NPA, Sorry po, pag pumapatay nagsasalita sila, pa hindi ako. mo kinokondena? Nagsasalita pa po ako. Ang galing mo magkondena ng pulis at sundalo pag meron Eh, silang sorry. pagkakamali, pero ang NPA, kahit kailan, ba't hindi mo Napakabastos kinokondena? pa. Patuloy mo naman, Napakabastos. Congressman, Ikaw sorry. eh, pinapasweldo ka ng gobyerno, Sorry. pinapasweldo ka ng taong bayan, yung nagpapabaksak sa gobyerno, pumapatay sa tropa ng gobyerno, yan lang hindi mo natin. man lang ikondena. Thank you. Anong klase kang Thank you. opisyal ng gobyerno? Pinapasweldo ka namin lahat. Thank you. Iaw lang natin si Congressman muna magsalita. Congressman naman, para patuloy. Para hindi pa ako We have to dito hold mamaya, high blood pa ako we have to lalo. hold our Yes. government officials to a very high standard. For example nga, sa international community, si former President Rodrigo Duterte, siya na ipapaimbestigahan ng ICC dahil sa napakaraming cases nung pagpatay sa ating mga mahirap ng drug war. Hindi po yan natin mabilis lang na dapat i-dismiss na yan ay minsan lang nagkasala, lalo na po kung systemic yung paggamit ng Estado ng kanyang violence laban sa mga mahihirap at walang kalaban-laban. Kaya hindi po natin madaling matatanggap na sabihin lang na minsan lang yan error, nagkamali lang. Lalo na kapag ang mga pinagkatiwalaan ng mamamayan na magprotekta sa kanila, yun pa yung aabuso sa kanilang mga karapatan. Yun lang, I support Congressman Manuel. Hindi pa po ako tapos. Ay, hindi pa Hindi tapos. pa po Pag ako yung pulis tapos. at sundalo Bastos ay po, nag-abuso, bastos. sige, kung pwede nga i-death penalty yung pulis at sundalo na abusado. Ang sagot yun. I join him in yung sa paghanap ng hustisya sa mga abusadong pulis at sundalo at taga-gobyerno. Tama yun. Oh, I join him there. Kaya lang, yung NPA abusado rin. Bakit hindi mo kinukonsina? Sorry. Ito ang sinabi ni Congressman about the alleged extrajudicial killings during the Duterte administration na kinocomplain ng ICC. What is your comment? Kasi nakwento naman niya, hindi siya against the police and the military, against siya sa extrajudicial killings daw. Especially allegedly during the Duterte administration. You were an official of the Duterte administration and head of the Duterte Youth. Anong comment ka about ICC complaint internationally about that? Extrajudicial Yun ang killings. topics. Tama lang naman sinasabi nila. Oh, ito baka sabihin nyo, Yes. lagi akong sa sarili ko lang, sa gobyerno lang. Tama naman sinasabi nila. Kung may abusadong pulis o sundalo, kung merong extrajudicial killings, pinatay lang, outright, You're against it also. sino bang hindi? Meron ba ditong hindi? Meron ba ditong suporta yung basta, ayan, may tao, pinatay ka na lang? Walang ganon. Ang sinasabi natin, kung ikaw ay kriminal, kung ikaw ay terorista, at nahuli ka sa aktong ginagawa mo, at ikaw para makatakas ka, binabaril mo na rin yung taga-gobyerno, Kahit police. kahit pulis, kahit sundalo, sabihin ko nga sa inyo, kahit ordinaryong Pilipino na merong baril, pag ikaw binabaril na, you have the right. Kasi may ICC complaint now na ayaw ni Duterte and ni Bongbong Marcos sagutin. Anong comment ka dyan? Ang masasabi ko dyan, edi, imbestigahan lahat ng pwedeng imbestigahan. Ikondena lahat ng pwedeng ikondena. Magsalita tayo lagi ng ganito sa lahat ng gusto natin ikondena sa Pilipinas. So- Ang tanong ko lang, bakit yung NPA di mo kinokondena? Wala pang ginagawang masama yung NPA? Tayo pa nabubuhay dito na, ang galing, mga bayan ng Pilipino, bagong hukbong bayan, nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kabataan Pilipino. Ganun ba sila? O meron silang pinapatay na Pilipino minsan? That is a clear fact na meron silang pinapatay. Bakit hindi nyo po kinokondena? Huwag nyo na sabihin na
Meron silang pinaglalaban. Para sabihin ko sa iyo, yung nanggahasa. Sabihin na lang, o baka may mental health problem kaya nanggahasa. Yung ba yung sasabihin mo sa taong bayan? Intindihin natin yung nanggahasa. Na may problema lang siya, low moral siya, depressed siya. Hindi ganon. Pag mayroon kang nilabag sa batas, opisyal ka ng gobyerno, dapat ikondena mo. Yung NPA, kahit ano pang reason yan. Kahit nga isipin niya na gusto niya patayin ng presidente ng Pilipinas nasa utak lang niya yun. Bahala siya sa buhay niya, walang magkukondena sa kanya. Pero pag naghawak na siya ng baril, pumapatay siya ng pulis at sundalo at kapwa Pilipino, trabaho nating lahat ikondena yun. Lalo na kung opisyal tayo ng gobyerno. Bakit po ang NPA hindi nyo kinukondena kahit kailan? Thank you, Chairman, kasi nasagot po niya yan. Next topic na tinext ng isang journalist dito. Hindi po niya sinasagot yun. Ay, sorry. Ay, isa pa. So pwede ako Ay, yes, sasagot naman siya. Allow natin siya. Ilang beses na po na-put Yes. on record yung Kabataan Party List na sinasabi po natin na ayaw natin kapag merong mga nangyayaring paglabag sa karapatang pantao, kahit sino pa po yan. Kahit So hindi po you are natin against makuha violence? na saan po nangyayari. Kahit po mag-orate po siya dyan, magpalakasan po ng boses, wala pong basis yung kanyang sinasabi na pumipili tayo ng ating kinokondena. In fact, yung ganun pong pagdidiin sa atin na kondenahin natin yung mga rebelding grupo, yan po ay naka-hinge, nakabatay po yan sa red tagging. Wala po yung pinagkaiba sa red tagging na dinefine na po ng Manila Regional Trial Court. Kaya po, actually, may platform na po siya kahapon. Ngayon, nang hijack pa po dito, he wants to tip the scales in his favor. Pero hindi po tayo mag-stoop down sa ganong level ng argumento based on red tagging at palakasan ng boses. Kung gasan, isang Sir, tanong pa. may nag-send sa akin ito. May nag-send sa akin ito ngayon lang. Yes. Nakalagay dito, Guillermo Martin Cadano, PUP Manila, Kabataan Party List member. Patay as NPA sa Burgos Village, Nueva Ecija. At iba't iba pang member ng Kabataan Party List na napatay, hinahanap ng mga magulang nila. Sino nagsabi na member sila ng Kabataan Party List? Yung mga magulang nila. Ano Pare, ba? sinungaling ba yung mga magulang na yun? Eto, bakit hindi? Eto, may nagpadala lang sa akin ito. Pare, ba't hindi mo kinukondena? Tanong natin kay Congressman. Oh, yan. Ang sabi Kabataan niya- Party List members Sorry. Ang na sabi niya- napapatay sa NPA, hinahanap ng mga magulang nila, yung iba pang buhay pa. Bakit kahit kailan, hindi mo man lang tulungan yung mga magulang? Member mo, After Kabataan Party List, ba't hindi mo sila After tulungan? that, ibang topic tayo about peace talks naman. Maybe a short, ito last na yan, kasi may next topic Pakisagot. Bakit yung mga member ng Kabataan Party List ang nagsasabi mga magulang nila, tulungan mo sila, hanapin member mo sa org mo, bakit hindi mo tinutulungan o kinukondena yung mga namamatay nilang anak? In fairness to Tinutulungan para mahanap pa yung iba pang member na hinahanap ng magulang nila. In fairness to Congressman, before you arrived, sabi niya na nasa charter nila, constitution and bylaws nila, Yes, they hindi are po tayo against violence. nahihikayat sa mga kabataan na sumali sa rebel groups. Kaya po, again, yung ganitong line of reasoning na ating NYC member chair, yun eh. yan po ay red tagging. Yes, Red ito- tagging yung mga magulang. Para makinig nga kayo dito, kung kayo, mga taga-media, mga anak ninyo na-recruit nila sa Kabataan Party List, tas nawawala, ikaw nagtatrabaho ka lang sa media, nagtatrabaho kayo para yung anak mo maganda kinabukasan, Oh, sorry. hindi mo mahanap yung anak mo, lumapit ka sa Kabataan Party List, pakisuko po yung anak ko, pakibalik po sa amin. Sasabihan pa kayo, lahat kayo red tagger, nire-red tag nyo kami. Yung anak nyo, hindi sa inyo yun. Thank you, Yun Chairman. ano sa bansa. May tanong dito sa journalist related to this topic also. Are you in favor of peace talks to peacefully settle the rebellion? Kasi yun isang problema. Minention ni Congressman na almost matapos na ba? May sinabi kayo na there's a proposal or draft for peace negotiation settlement. Are you for peace talks? Kasi ang gusto yata ng gobyerno before, the previous government and the government now, puro localized peace talk. Are you in favor of a comprehensive national negotiation for peace talks? Kasi nabasa ko sa Colombia o somewhere na resolve din yan eh. Are you in favor or not? Peace talks naman ho. Sa NPA, sa Abu Sayyaf, whatever rebel group, are you in favor ho? Sino bang hindi? We are all for peace and order. Lahat tayo dito gusto, nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, nagbabiyahe tayo sa kahit anong parte ng Pilipinas. You are in favor. Merong peace and order. Paano ma-attain yung peace and order? Sasabihin nila, kailangan peace talks. E tuwing nagpi-peace talks, Yes. nag-deklara ng truce ang armed forces, ang Philippine government, nagpapalakas naman yung NPA. So- Diba? Nasaan yung mga binigyan ni Pangulong Duterte ng pagkakataon na i-release muna sa kulungan ng mga NPA? Bumalik ba sila lahat sa kulungan nung hindi na wala ng peace talks? Hindi naman yata eh. May sinabi din si Congressman. Nakikibaka pa rin. Abay, Kahit He's bigyan ng against the peace pagkakataon. talks. He's against the peace Hindi, talks. I am not against the peace talks. Are you for national peace talks? Yung national na parang leadership ng insurgents and the national government. He's against peace talks. Deklara ka, alam mo yung nasa pag-iisip ko. Ano reaction niya na sabi niya you are against peace talks actually? Yun talagang, are you against peace talks now? Kailangan mo kasi tingnan yan, na parang hindi, are you for peace talks or against? Eh, ang problema kasi, nagpi-peace talks na ng ilang taon, ilang dekada, di ba? Sino bang kakausapin? Oh, eto, Congressman Raul Manuel, the Honorable Member of Congress.
You are, kunyari, wala kayong kaalam-alam sa NPA. Wala tayong, kunyari lang, napunta lang tayo dito, wala tayong alam. Hindi tayo nag-research about NPA. Ano pong suggestion nyo? Paano titigil ang mga NPA? Good question. Oh,